Ayos lang po ba kayo, Nay? Mukhang hindi po maayos ang pakiramdam nyo. Medyo naninikip ang dibdib ko, anak. Siguro dahil ito sa tindi ng ubo ko. Sandali lang, Nay. Tatawag lang ako ng ambulansya at dadalhin kita sa hospital. Hello, ate. Punta ka muna dito sa hospital. Sinugod ko si nanay dahil sobrang lala na ng ubo niya. Hello, Jenny? Ano si nanay? Sinugod mo sa hospital? Sige, pupunta ako agad dyan. Sir, permission to leave. Emergency lang po. Sinugod ang nanay ko sa hospital. Alright, go ahead. Jenny, nasaan si nanay? Gusto ko siyang makitang anong nangyari sa kanya. Wala pa akong balita, ate. Hintayin natin muna ang doktor para malaman natin ang resulta. Dok, kamusta po? Ano pong nangyari sa nanay namin? Base sa mga test na ginawa namin sa kanya, sad to say, pero may ilang cancer ang nanay niyo. Nagising ka na. Nandito na kami na mahal ka namin ni Jenny. Aalis na muna ako, Jenny, ha? Kukuha na muna ako ng pera sa bahay para mabayaran natin ang bill dito sa hospital. Sige, mag-ingat ka. Jenny, hanggat maaari, wag mo munang sasabihin kay nanay ang sakit niya, ha? Para hindi siya lalong palungkot. Jenny, anak, ano daw ang sabi ng doktor? Ano daw ang sakit ko? Inay, sabi po ng doktor, kayang-kaya po nating lagpasan to. Magpapagaling lang po tayo dito. Welcome home, Nay! Sa wakas nakauwi na din tayo, Nay. Hindi ka na maiinip sa hospital. Ano ang gagawin natin? Kailangan na natin ipagupit si nanay bago pa niya mapansin na naglalagas ang buhok niya? Nay, may sasabihin sana kami sa'yo ni Jenny, Nay. Alam ko na ang sasabihin yung mga anak. Huwag kayong mag-alala. Malalampasan din natin lahat ng ito. Huwag ka malungkot, Nay. Magiging okay ka din. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hayaan mo, Nay, tutubo din yan oras na gumaling ka. Kaya ang mahalaga, Nay, ay magpagaling ka, ha? Mahal na mahal kita, Nay. Salamat, Nay. Anak Jenny, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Sana anak, mapagbigyan niyo akong makapagdagat. Huwag mo naman sabihin yan, Nay. Pero hayaan mo, gagawa namin ng paraan ni ate para matupad ang gusto mo. Ate, may hinihiling sa atin si nanay. Sabi niya, hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay, kaya gusto daw niya magdagat. Nako, Jenny, wala pa naman akong pera. Pero hayaan mo, magagawa natin ng paraan ito. Aling Kuring, mangheheram sana ako sa inyo ng 20,000. May paggagamitan lang ako at ibabalik ko din agad. Sige Jenny, pero sa susunod na linggo ay ibalik mo agad ha? At siguraduhin mong sa importante mo ito gagamitin ha? Ate, nakaheram na ako kay Aling Kuring ng pera. Tara ngayon din ay magdadagat tayo. Talaga? At tinupad ng magkapatid ang hiling sa kanila ng kanilang nanay na makapagdagat. At ito ang hindi inaasahang mga pangyayari hanggang sa... Naku, Aling Kuring, nakita ko sina Jenny, nagdagat sila ngayon. Siguro ang dami nilang nautang sa'yo. Nako, kaya pala ang laki ng inutang sa akin ng Jenny na yan. Teka, mapuntahan ko nga sa kanila. Anak, maraming salamat sa inyo, ha? Dahil tinupad niyo ng ate mo ang hiniling ko sa inyo. Wala pong anuman, Mama. Para sa'yo. Salamat sa inyo ng ate mo dahil nakita ko din ang magandang tanawin. Ngayon ay masaya na ako dahil natupad ang hiling ko. Hoy Jenny, nasaan na ang pinahiram kong pera sa'yo? Akala ko pa naman sa importante mo gagamitin. Sa importante naman po talaga namin ginamit at kung gusto nyo, ibibigay ko din. Ngayon, tara, sumama kayo sa akin sa loob. Mars, ako ang may gusto na magdagat dahil hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kaya pala hindi na kita nakikita, Mars, kasi nandito ka na lang pala. Siyahan mo ang inasal ko sa anak mo. Sana mapatawad mo ako, Mar. Hayaan mo, Mars. Hindi ko nasisingilin ang anak mo sa utang niya sa akin. Ang mahalaga ay gumaling ka.